Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po tayo, binabati namin kayo ng isang magandang umaga at wini-welcome po namin kayo sa programa nating Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng good morning, good morning, good morning. Yan. Binabati po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago Isabela, Ilocos Sur, Mabuhay, Oriental Mindoro, sa Dipakulaw at sa Baler. At siyempre, binabati rin po natin ang ating mga kaibigan dito sa Nueva Ecija, sa Tarlac, Pampanga, yan, sa Pangasinan, at dito sa Bataan at saka Sambales, no? If you go down south of Luzon, binabati natin ang mga kaibigan natin dyan sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, sa Mindoro. Yan, yan po ay naabot ng ating pong frequency dito sa Metro Manila na AWR 89.1. So magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag po kayong aalis, no? At ating pong pagtutunghayan ang mga pangako ng ating Panginoon galing sa banal na kasulatan na makakatulong sa inyong buhay, lalong-lalo na sa mga kinakaharap po natin ng mga pagsubok at mga challenges. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Ito ang sinasabi ng iba, bakit hindi ko matiis ang mga kaibigan ko? Bakit madali nila akong napapa-oo? Sunod-sunuran lang ba ako sa mga gusto nila? No, yan po ang mga tanong. Wala ba akong sariling desisyon? Kaya nga, no, tingnan po natin. So, ang mga sagot mula sa banal na kasulatan sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus po natin ngayon ay peer pressure, no? Inisip natin yung peer pressure, diyan lang yan sa mga kabataan. Pero minsan, hindi natatapos ito sa mga kabataan. Dahil kahit ikaw ay nagtatrabaho na, minsan kahit ikaw ay may pamilya na, meron pa rin tinatawag ng mga peer pressure, no? Standing firm in your faith. Paano tayo magiging matatag na tumayo sa ating pong mga pananampalataya sa gitna ng mga peer pressure, no? Sa mga tukso na dumadating sa atin, paano tayo makakatayo? Now, dito po sa ating pong text ngayon, yung main text natin, mula po sa Romans 12:2. Sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good pleasure, pleasing and perfect will. Wag daw po tayo mga kaibigan na umayon sa mga huwaran dito sa mundo, no? Wag po nating ipareho yung ating pong isipan, wag tayong aayon sa mga ginagawa nila, kundi tayo daw po ay magbago, no? Sa pamamagitan po ng ating pong pag-iisip, bagong pag-iisip ang binabanggit po dito. Pagkatapos ay masusubukan natin ang mga bagay-bagay at tayo po ay magiging approve, no? Maaprubahan tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ano yung mabuti, yung mga kalugod-lugod sa kanyang kalooban, no? Ito po ang ating gagawin. Kaya nga po napaka-importante, no? Na ating pong laging tatandaan, ano ba ang mga motivations natin sa ating pong paggawa. Kapag tayo po ay kasama natin yung mga kaibigan, minsan ayaw natin ma-left out, di ba? No? Ayaw natin na sila ay parang titingin sa atin, oh, ang hirap mo naman, ayusin mo naman, para ka namang others. Yan po ang naririnig po natin. Pero kung mali yung ginagawa nila, mas mabuting pang others na lang. Kung mali, hindi ko kayo susundan kasi mali yung ginagawa ninyo. Kaya napaka-importante yung words po dito, do not conform to the pattern of this world. Huwag po tayong umayon, no, sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya naman, punta tayo doon sa ating pong acronym. So, ilagay nyo na po sa ating pong mga notebook. Ready na po ba ang mga notebook natin? Ang ating pong acronym ay STAND. S-T-A-N-D. Stand. Ibig sabihin, tumayo. No? Maging matatag sa pagtayo. Ano yung S? Strength. T? Think.
A, avoid, and navigate, and D, depend, no? So, isulat niyo na po 'yan, no? Siguro mas maganda isulat niyo pababa. S, T, A, and D, stand. So, punta po tayo doon sa unang letra ng ating pong acronym, S. Strengthen your identity in Christ. Oh, yung pala, no? Ang unang-una upang tayo po ay tumayo ng matatag at tayo po ay mapalayo doon sa mga ginagawa ng mundo, no? Palakasin daw po natin ang ating pong pagkakakilanlan kay Kristo. Identity natin. Ibig sabihin, wag po sana na tayo ay nakiki-identify dun sa mga bagay, mga tao dito sa mundo na hindi naman nakiki-identify sa ating Panginoong Jesucristo, no? Dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa ating po mga pagkakasala. Kapag alam po natin kasi kung sino tayo kay Kristo, ay mas malalaman natin na hindi tayo may impluwensyahan ng mga tao sa ating pong paligid, no? Mawawala yung mga peer pressure na yan. Ang ating pong pagkakakilanlan ay dapat, ito po ay nag-uugat doon sa katotohanan ng Diyos. Hindi po dapat natin binabase yung ating pong mga isipan doon sa mga tao na nagsasabi lang sa atin na ito ang norm. Ito ang sundin mo, ito ang uso, no? Hindi po tayo nakikiuso. Kailangan po tayo ay nakabase ang ating pong isipan sa isipan ng ating Panginoon. Okay? So, Galatians 1:10. Ito ang sabi, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Oh, talaga po ano? Ito yung sinabi ni Pablo sa sulat niya po sa Galatian. Yan. So tingnan po natin, Galatians 1:10. Ano daw yung sinabi po dito? Sinisikap po ba natin ngayon na makuha yung pagsang-ayon daw ng mga tao? O sinisikap natin yung pagsang-ayon ng Diyos, no? Kung sinusubukan daw po natin na pasayahin ang mga tao, no? At hindi po natin sinusubukan na pasayahin ang ating Panginoon, ay hindi po tayo magiging lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, sino po ba ang mas importante? Yung mga tao sa paligid po natin na gusto nating i-please o i-please natin ang ating Panginoon na siyang nagmahal sa atin, namatay para sa atin, at tayo po ay iniligtas sa ating po mga pagkakasala. No? Kaya nga, ito ay one question sa atin. Am I now trying to win the approval of human beings? Sa tingin niyo po, mga kaibigan, no? Sino pa ang mas importante sa inyo? Mas please niyo po ba ang ating Panginoong Jesucristo o ang please po natin yung ating pong mga nasa paligid, mga barkada natin, mga kaibigan natin? Kaya ito po, no, kailangan diyan nakikita po natin yung ating pong priority. No, kung priority natin ang ating Panginoon, we will focus on pleasing God and not pleasing man. Okay? So 2 Timothy 1:7, for the Spirit of God gave us does not. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Oh, tandaan po natin ito. Yung Espiritu daw po na ibinigay sa atin ng ating Panginoon at siya po ay nanggagaling, no? Ay hindi tayo binigyan ng kapangyarihan para mahiya, no? Okay. Ngunit tayo po ay binigyan ng ating Panginoon, itong Espiritu na 'to ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo po ay umibig, no? At magkaroon ng disiplina sa ating pong mga sarili, no? So,
Kapag tayo po ay, nagkakaroon ng peer pressure minsan, wala lang, parang wala na tayong pakialam sa iba 'no, at eto po ay nakakahiya na parang, nagwawala na tayo. Napakaimportante na naka-focus pa rin tayo sa ating Panginoon, sa paggawa ng mabuti, hindi yung paggaya ng mga tao sa paligid natin na walang pakialam sa kanilang relationship sa ating Panginoon. Sabi po ni Oscar Wilde, no, "Be yourself, everyone else is already taken." Maging tapat daw tayo sa ating pong mga sarili, lalong-lalo na kung nasa Panginoon tayo, 'no? Kanino ba tayo? To whom do we belong? Yan. Nakikita po 'yan sa atin, kung sino talaga yung nasa puso natin. Sabi ng isang quotation, "The more you love your decisions, the less you need others to love them." Okay? Kung kayo ay malapit sa ating Panginoon at yung mga desisyon ninyo ay nakabase sa salita ng ating Panginoon, hindi niyo na kailangan yung approval ng ibang mga tao. Dahil alam ninyo na ang ating Panginoon ay kasama ninyo. Okay? So ayan po, no? Yan yung S doon sa ating pong acronym na STAND. No? Sunod ay T, think before you act. No? Isipin muna daw po natin bago tayo kumilos. No? Bago tayo gumawa ng mga desisyon, isaalang-alang daw po natin ang kahihinatnan, no, ng ating pong mga desisyon. Maraming mga beses ang nagigipit, no? Nagigipit tayo sa mga bagay-bagay at humahantong sa mga desisyong pabigla-bigla na minsan ay pangit ang mga nagiging resulta, no? Kaya kailangan po, no, bago kayo magsalita, bago kayo kumilos, bago kayo gumawa ng mga bagay-bagay na nakikita nyo na parang iba yung magiging, resulta, isipin muna natin ito ng mabuti, no? At, ito ay makakatulong sa atin na makita yung magiging result at siyempre iiwas tayo, no, na mangyari ang mga bagay na yan. So, Proverbs 14:15, ito po ang sabi, "The simple belief," no? "The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps." Oh, ano daw po sabi niyan? Proverbs 14:15, "The simple ay ano, they believe anything." No, yung mga musmos daw, yung mga simpleng mga tao, naniniwala sila sa anumang mga bagay, no? Pero ang isang tao na mabait, no, ay nag-iisip ng kanilang mga hakbang, no? Alam niyo po, kapag tayo po ay, nagfo-focus doon sa mga mangyayari sa hinaharap natin, kung tayo man ay lalakad at, nagdedesisyon tayo ng ayos, ay magiging maganda yung resulta, no? Kaya napakaimportante, no, dito sa ating pong, sunod na ano, na letter sa ating pong acronym T, think before you act, okay? So 1 Corinthians 10:23, "I have the right to do anything," you say, "but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive." No? Oh, meron kayong karapatan na gawin ang anumang mga bagay, no? Ngunit hindi lahat ng mga bagay na gagawin mo, ito ay kapaki-pakinabang. Meron din kayong karapatan na gawin ang anuman, no? Pero hindi lahat ng mga gagawin ninyo ay makakabuti, no? Kaya napakaimportante, isipin po muna natin. Si Napoleon Hill ay nagsalita at ang sabi niya, "Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another." Oh, magdalawang isip daw po muna tayo bago tayo magsalita. Dahil yung mga sinasabi po natin ay nagiging impluwensya, no? Na itatanim ito, parang parang binhi na naitatanim doon sa mga tao kung ito magiging tagumpay o magiging kabiguan. No? Kaya nga, kung magsasalita tayo, think, isipin mo po natin. Ganun din yung ano 'di ba, pagka nasa social media.
think before you click. Bago nyo i-click yung isang bagay o bago nyo tingnan o bago nyo i-send, no, kailangan po ay isipin nyo muna. Sabi po ni Roy E. Disney, it's not hard to make decisions once you know what your values are. Oh, tama nga po, no? Hindi daw po mahirap na gumawa ng mga desisyon kung alam ninyo, no, kung ano ang inyong mga belief o yung mga values ninyo sa buhay, yung mga sinusunod ninyo sa inyong mga buhay. No? Napaka-importante niyan. Kapag alam ninyo kung sino yung sinusunod ninyo, alam ninyo kung saan kayo tatayo, madali lang magdesisyon. Kaya napaka-importante, unahin po muna natin, ano ba yung values ko? No? Ano ba ang sinusunod ko? Napaka-importante niyan. Maging mahalaga, maging malinaw sa atin kung ano yung ating pong mga values. Okay? Sunod po, doon sa word natin na stand, A, no? Avoid negative influences. Iwasan po natin yung mga negatibong impluwensya, no? Yung paligid po natin ay iba't iba yung nasa kung sino-sino, no? May mga kaibigan tayo na mabubuti. Minsan naman, may sumusulpot-sulpot dyan mga kaibigan natin na hindi naman nag-iisip ng kabutihan po natin. Kaya kailangan na paligiran daw po natin yung ating sarili ng mga mabubuting mga tao, no? At wag nating palibutan yung ating pong mga sarili ng mga tao na makapagpapalayo sa atin sa ating Panginoon. Lagi natin naririnig nung bata po tayo. Sinasabi na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. No? Ngayon, totoo pa rin po kasi yun. No? Hindi ito pambata lang o no, high school lang. No? Tingnan nyo ngayon sino nasa mga paligid po ninyo. Sino yung pinakamalapit? At i-analyze ninyo yung mga words na lumalabas sa kanilang mga labi. No? Kapag ito ay pangit at hindi ito nakakapagpataas ng inyong spiritual na buhay, teka, tingnan po natin, no? Questionin natin, bakit ko nga ba siya kaibigan? kung siya naman ay nakapagpapalayo sa akin mula sa ating Panginoon, kailangan umiwas po kayo dyan. Or ipanalangin niyo yung inyong kaibigan na baguhin siya ng banal na spirito. Okay? So sabi po sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Huwag daw po tayong padahya. Yung mga masasamang kasamahan, ito po ay sumisira ng mabuting ugali. No? Tingnan nyo rin, baka naman nasira na talaga yung ugali po ninyo. Baka nasanay na kayo na hindi maganda yung mga ginagawa po ninyo. So, kailangan po ay panalangin natin yun sa ating Panginoon na tayo po ay baguhin ng ating Panginoon. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for the companion of fools suffers harm. Kung gusto daw po natin maging pantas, lumakad tayo doon sa mga taong pantas. No? Dahil ang mga hangal, no? ang mga hindi pantas, no? Sila po ay napapahamak. Kaya napaka-importante po yan. No? Tandaan po natin. Palibutan natin ang mga tao, ang ating mga sarili ng mga tao na pantas, na makapagpapatalino sa atin. Now, hindi naman sinasabi na maging selfish ka na, ikaw ay, itakwil mo na yung iba. No? Pero kasi, ang importante po dito, kung ikaw ay hindi pa ganun ang inyong mga desisyon at you can be swayed by your friends, you have to begin with surrounding yourselves with good friends, with people who are near God. No? At kapag nasanay po kayo na ganyan na po nang nangyayari at nagiging matatag na rin kayo sa pananampalataya, kayo na rin ang papalibot o ikaw ay sasama na din dun sa mga tao na iimpluwensahan mo na sila po ay maging malapit din naman sa ating Panginoon. Okay? Sabi ni John Ron, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Ano daw po? Ano ibig sabihin average? Ibig sabihin, bilangin mo yung mga tao, 5 tao.
Limang tao na laging nakapalibot sa'yo, laging mong nakakausap. Tingnan mo sila, i-analyze mo sila. Ano ba ang kaugali nitong mga 'to, 'no? Kapag pinagsama-sama mo yung ugali nung 5 na yun ang ugali mo. Parang yun yung average na ugali mo. Eh, kung yung mga tao na yun puro mapanira, 'no, mapula, laging pinupulaan ng mga tao, pinagtatawanan sila, baka mamaya gano'n ka na rin. Kaya ops, ops, kailangan mo na i-check kung sino-sino yung mga kasama mo. Sabi ni, John Kibler, "Show me your friends and I will show you your future." Oh, sino? Ipakita mo sa akin yung mga kaibigan mo at ipapakita ko sa'yo yung iyong kinabukasan. Ano ba ang magiging kinabukasan mo? Mabuti ba o pangit ba ang iyong magiging kinabukasan? Okay, so ayan po ay yung A doon sa ating pong acronym na STAND. Sunod naman ay N. Navigate challenges with wisdom. Okay? Yung mga hamon daw po natin ay pag-isipan natin ng mabuti, no? Kailangan may dunong, no, na ating pong tinitingnan. Karunungan po kailangan ang focus natin. Yung panggigipit po ng mga kasamahan ay nagiging ano, minsan ito ay nagiging pangyayari na lang palagi, parang regular na nangyayari. Ngunit kapag tayo po ay focus doon sa karunungan na galing po sa ating Panginoon, ito po ay nakakatulong sa atin na gumawa ng tamang pagpili, 'no? At atin pong, nadi-discern. Ano ba ibig sabihin na discern? Atin pong nagiging malinaw sa atin, natututunan po natin, atin pong nababasa, ating naintindihan ang bawat sitwasyon kung tayo po ay humihingi ng karunungan sa ating Panginoon. Sabi po sa James 1:5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." So kung tayo daw po ay nagkukulang sa karunungan, sino man sa atin, humingi daw po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon nagbibigay ng sagana doon sa humihingi. No? Sa Proverbs 3:5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight." Ang focus po dito ay tiwala. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong magtiwala o manalig sa ating pong mga sariling karunungan. No? Sa lahat ng ating pong gagawin, magpasakop tayo sa ating Panginoon. At makikita po natin, itutuwid ng ating Panginoon ang ating pong mga landas. No? Isang writer ang nagsabi, "Wisdom is not knowing what to do next. It is knowing what not to do next." Ito po, no, minsan nagfo-focus tayo kung ano yung gagawin natin. Pero minsan, kailangan din po natin huminto at isipin kung ano yung dapat hindi natin gagawin. Minsan kasi pasugod, sugod, sugod, gawa, gawa, gawa. Pero minsan hindi natin iniisip kung ano talaga yung dapat nating hindi ginagawa. Si E.E. Cummings, ang sabi niya, "It takes courage to grow up and become who you really are." No? May kalakasang kalooban, dapat malakas ang loob natin na tayo po ay lumago na maging kung sino dapat talaga tayo. Okay? At yung pinakahuli po, D, doon sa ating pong acronym na STAND, depend on God for strength. No? D, depend on God for strength. Kailangan po tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating po mga kalakasan, kailangan tayo manalangin. Tayo po ay magbasa ng salita ng ating Panginoon. At tayo po ay umasa sa banal na Espiritu. Sa Philippians 4:13, ito pong sabi, "I can do all things through Him who gives me strength." No? Magagawa po natin ang lahat sa pamamagitan po ng ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa Psalms 46:1, "God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble." No? Ang ating Panginoon, ang ating pong kanlungan. Siya po yung ating pong lakas. No? Isang laging handa na sumaklolo
sa atin, lalong-lalo na sa mga kabagabagan. No? Sabi po ni Mahatma Gandhi, prayer is not asking, it is a longing of the soul. No? Panalangin daw po ay hindi yun basta-basta humihingi. Ito po yung pananabik ng ating pong mga kaluluwa. At ang sabi naman sa 2 Corinthians 12:9, God's strength is made perfect in our weakness. Kaya napaka-importante na kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon, aminin po natin na tayo po ay mahina, no? At tayo po ay lalakas, no, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan, totoo na kapag tayo po ay nakakaranas ng pagigipit, no, at mga kasamaan, at tayo po ay napapalibutan ng mga tao na nagbibigay ng pressure sa atin, kailangan tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya po ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. No? Siya po ang magtatatag sa atin. Bibigyan tayo ng bagong isip na kumilos. Tayo po ay magiging marunong. No? At tayo po ay makakaiwas sa mga negatibong mga impluwensya. No? Kapag tayo ay nabuhay, no? Ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng ating pong landas at sa pagharap natin sa ating pong mga hamon. So ano po yung acronym natin ngayon? STAND. No? S, strengthen your identity in Christ. T, think before you act. A, avoid negative influences. N, navigate challenges with wisdom. And letter D, depend on God for strength. Kaya nga po, mga kaibigan, no, sa susunod na haharap tayo sa mga pressure o panggigipit ng ating po mga samahan, piliin po natin na tayo po ay maging matatag na naninindigan sa ating pong mga pananampalataya. At tandaan po natin, yung pagsang-ayon sa ating Panginoong Diyos, ito po ay mas mahalaga kaysa po dun sa mga opinyon na naririnig natin o sa mga tao na mga nagsasabi. Gumawa po tayo lagi. No? At mamili po tayo lagi. At ipakita po natin na mas malapit sa atin ang ating Panginoong Jesucristo kaysa doon sa mga tao sa paligid po natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, nandito po kami. Pinipili po namin kayo. Hinihiling po namin na kayo ang magpalakas sa amin at patuloy nawa po, Panginoon, na kami ay inyong samahan. Sa buong maghapon na ito, bigyan nawa namin kayo ng kalwalhatian at purihin kayo palagi sa amin pong mga actions. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod nating programa at aking po kayong binabati ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon.